Kabisyo, it's me, DJ Rakitera, and welcome to the program, Rated Hi po. SPG Opo. Top Secrets. Saan pwede kang makapagbahagi ng iyong pinakatatagong sikreto na mainit at nakakapanabik, nakakalikalite at pwede ring nakakapaso. At meron na nga po tayong Rated SPG Top Secret Caller na nasa kabilang linya. I-welcome na natin siya. Good evening. Hello? Hello po. Evening. Magandang gabi. Anong pwede naming itawag sa'yo? Eric, Eric. Ilang taon ka na? 35. 35. Isang lupalop ka naman galing, Eric. Sa Davao. Davao. Grabe naman yung mga tanungan mo. Hindi ka sure kung tagasan ka, ha? Paibay ko po kasi. Iniiba mo para para talagang malihis na ibang tao ka. Ayan. Okay lang naman para hindi natin ma-reveal yung tunay mong identity. Okay, sige. Di na kami magpapaligoy-ligoy pa rito, ha, Eric. Eric, 35 from Davao. Ano ang rated SPG top secret mo? Ano po? Pinatok ko po sa ng babae. Sa bibig. Pinutok mo sa bibig ng babae. Opo. Kasi yun daw po yung niya. Gusto. Yung gusto niya. Opo. Etong babae na to ay girlfriend mo ba o nakilala mo lang somewhere? Nakilala ko po somewhere. Niyaya ko mag-coffee. Ha? So first time ninyo tapos may putukan agad na naganap? Hindi po. Pangalawa po yun. Pangalawang meet up nangyari yun. May putukan. Pangalawang meet up. Okay, sige. Opo. So, etong babaeng to na tinutukoy mo, saan mo nakilala? Somewhere in some convenience store po. Nagkasalubong kami. May ganun pa palang Tapos niyaya ko kwento pong ngayon? mag-coffee. Niyaya ko pong mag-coffee. Wait, nagkasalubong kayo sa convenience store tapos niyaya mo lang siyang magkape, ganun pumayag siya agad? Parang kami, parang nagka eye to eye, tapos nag-smile ako sa kanya, tapos sabi ko, pwede kitang iyain mag-coffee. Tapos yun po. Pero never mo siyang nakita ever since? Opo, First. first meeting po yun, tapos nag-dinner, tapos yun, kwentuhan lang. Tapos, Wait, nung araw na yun, nung nagkita kayo eye to eye ka mo, niyaya mo na siya no na mag-kape? opo, in-offer ko kung pwede ko ba siyang treat ng... Pumayag naman siya. Noong una, hindi. Tapos nung paglabas ko, kinabol ko po siya. Tapos sabi ko, tapos tinanong ko yung name. Sabi ko, anong name mo? Sabi ko, yun, interested akong makilala ka, ganyan. Tapos, parang nagpakipot siya, pero pumayag din. So, anong kinuha mo sa kanya? Number niya? Hindi FB po, niya? nagpintuan lang muna. Kasi may dala po kasi akong kotse noon. Ay, nakita ba yung sasakyan mo bago ka magtanong? Hindi po, pero sinabi ko sa kanya. Na ihahatid mo siya, susunduin mo siya, ganon. Dinner po kasi yung ko sana. Plan ko talaga. Pero coffee muna yung in-offer ko. So, sumakay kayo sa sasakyan mo nung sinabi mo na As in. magkakape kayo. Sumakay naman siya sa sasakyan mo. Opo. Tapos, pumunta kayo sa coffee shop. Naganap po na kami. Tapos, yun, kwentuhan. Tapos, naging intimate yung kwentuhan after nung dinner. Intimate agad? Paano Opo, intimate? Kasi po siya Kasi ano siya? papasok siya sa work niya. Papasok sa work. Anong work niya? Sa BPO po. Pretty ba? Opo.
for me. Eh ikaw, pogi ka? Opo, sabi nila. Sino kamukha mong artista? Ang si Mark Anthony Fernandez. Mark Anthony Fernandez. Eh yung girl, sinong kamukhang artista? Morena siya, ma'am, eh. Bali, si... Di ko makompare, eh. Hindi mo makompare. Opo. Pero ano siya, morena. Morena. Na matangkad, mga 5'7", 5'8". Ikaw matangkad ka rin ba? Same po, 5'8". 5'8", so magkasing tangkad lang kayo halos. Actually, mas matangkad siya nung time yan kasi nakahil siya, eh. Oh. Sige nga, send pic ka nga sa akin kung ano itsura mo. Charot! Anyway, so, niyaya mo, naging intimate kayo. Nung naging intimate kayo, ano yun? Nag-chic enjoy kayo? Or sa sasakyan? Sa car po, sa car. Ha? Car fun? Nung pangalawang gabi na po yun. Pangalawa. Pero nung unang araw na nagkakilala kayo, sabi mo naging intimate din kayo. Anong ginawa nyo lang nun? Ano lang po, nag-kiss. Nung unang gabi. Kasi ayaw ko rin po may ano nun, eh, may parang mangyari nung unang gabi kasi parang respeto ko rin po sa kanya. Wow, nagtira ka ba ng respeto mo doon Opo. Pero siya kasi yung nagbibigay rin ng ano eh, ng parang Hindi ka ba? indication na she is also interested. Ay, taray, in English na tayo ngayon, guys. Okay, so parang hindi naman masyadong pakipot si ate mo kasi siya naman yung G na G din sa'yo, ganon. So siya rin yung parang humiling Opo. ng kiss sa'yo, ganon, kaya binigay mo na lang din. Hindi po. Bali, ano, ako Ikaw- yung nag-hingi ng permission kung pwede ko ba siyang i-kiss nung first date. Tapos, pumayag naman siya. Pumayag naman siya. Tapos hanggang Opo. doon lang yun. Opo, dun lang. Hinatid mo siya sa kanila. Hindi, sa work niya. Sa Hinatid. work niya. O nga Opo, pala, papasok pinapasok pala siya nun. siya. Okay, Opo. so pagkatapos noon, paano na nangyari yung second date? Yun, nag-yaya ulit ako kung can we still, meet for coffee ulit. O, anong sagot niya? Sabi niya, sure, kasi hindi naman daw siya busy. Okay, so nagkita kayo. Sinundo mo siya. Opo, doon pa rin sa same place. Bakit taga dun lang ba siya? Near lang, mga 30 minutes from Uy, her, mala. Dun sa convenience store? Opo, convenience store. Nandun mismo yun sa baba convenience store. Same building kasing work niya. Opo. Okay. So dun yung Baba convenience store. dun lang yung trabaho niya. Pero yung Opo, place niya, yung kung saan talaga siya nakatira, medyo malayo 30 doon. minutes away. Ako mga 30 minutes away. 30 minutes away. So, nagkape kayo. O pagkatapos na nagkape kayo, anong ginawa nyo? Yung pangalawa na po ba yan? Oh, yung Opo, pangalawa na to, wala ba kayong tanungan ng favorite color? Ganyan? Ako, Meron favorite po, color. habang nagda-drive ako, yun, maraming usapan. Ano mga napag-usapan nyo? Mga status, mga past, and then, mga plans, ganun. Pero parehas kayo, wala kayong mga jowa. Pwede ko ba pong hindi sabihin tungkol dyan? O kailangan? Ikaw, depende sa'yo. Pero sa manner ng pagsagot mo at sa isinagot mo sa akin, mukhang meron tayong naililihim. Opo, actually, married ako eh. May anak na kayo. Opo. Ano po? Sorry. Wala pa akong tinatanong, na-shock ako. Opo. Maayos naman yung relasyon ninyo ng misis mo. Opo, pero medyo naboboringan po ako kasi
bira kami magkita. Tapos yun, nagpanagpo kami nung girl. So parang di ko rin na-control yung ko sarili. So, Pero hindi to yung unang beses na nangaliwa ka. ah, this is my first time. Pero hindi naman siya naging continuous. Kumbaga parang, For the ano, experience lang, ganon. parang ganun lang po. Kasi may rin ako sa kanya, may na-discover na mas, Grabe feeling ko ba? mas naglay siya sa akin. Kasi inamin ko naman sa kanya nung una na na ganun yung status ko. Na, Tapos, na may asawa ka. opo. Pero, Pero? mahal ko po yung family ko, yung asawa ko. So, yun po. Nag rin siya sa akin, naglay nung in the long run, nung communication namin for a month siguro. So, natuklasan ko na rin siya. Yun. Na may family din siya pero hiwalay siya. May anak siya. Bakit tumagal pa ng buwan? Yun po, kasi nagkakaroon kami ng communication after nung intimate scene namin. So yung second meet ninyo kamo, tsaka lang may nangyari sa inyo, tama ba? Opo. Tapos, pagkatapos nun, meron pa ulit kayong pagkikita, wala na? Meron pa po, siguro mga 4 to 5 times. Ulit-ulit po kasi gustong-gusto niya po yung ginagawa ko sa kanya. Ano ba ginagawa mo sa kanya? Pag may nangyayari po kasi sa amin, matagal po kasi akong labasan. Parang kinakontrol ko talaga para mag-enjoy siya. And then yung mga naging the past niya, parang hindi daw niya na-experience yun. Tapos, basta sobrang nasa-satisfied siya sa ginagawa ko sa kanya. Kaya, Pero yung bagay na yun, nagagawa mo rin yun sa misis mo. opo. So, okay yung intimate life ninyo ng iyong misis, tama ba? Opo, right now po kasi LDR kami. Kaya lang, since physically wala siya sa tabi mo, kaya parang feeling mo nakuha mo yung satisfaction Opo. din na yun dun sa bagong girl, tama ba? Yes, exactly. So, pero mas mahal ko po yung asawa ko. Kumbaga, attempt lang ako kasi Bakit na-fall ka ba dun sa girl? not really, pero may something na parang gusto kong ituloy pero pinipigilan ko yung sarili ko kasi ayoko masira yung family ko. Nagalingan ka ba? Hindi siya magaling. Ako yung magaling. Wow! Ano lang siya, ang gusto ko lang sa kanya, lagi niyang nilulunok. Ano? Lagi niyang nilulunok yung sperm ko. Hoy! Madali. At dahil dyan, natapos na po ang programa ni DJ Rakitera. Maraming salamat sa pagtawag mo. Hoy! Magpapaalam na tayo. It's a wrap. Maraming salamat ha. Lulunukin ko na din yung laway ko ngayon na nandito sa bibig ko. Dahil pinagpawisan ako sa lahat ng mga revelasyon mo. Anyway, Thank you, DJ. Eric, maraming salamat sa pagbahagi ng iyong top secret ha. Alam ko, mahirap magbahagi ng mga ganitong klaseng top secret pero mukhang ginusto mo rin naman dahil parang napakahusay mo no magbahagi ng iyong top secret. Thank you so much, Eric. Mabuhay ka hanggat Sorry. gusto mo. Sorry po. Yes. Thank you. Thank you. Apology accepted. Maraming salamat. Kinabahan ako. Baka mamaya bukas sa Monday meron na tayong meme. Anyway, kabisyo sinasabi ko sa inyo mas maganda pa rin na gumagawa tayo ng tama sa buhay. Nang sa gayon, maging mapayapa ang ating buhay. Kapag gulo ang naging sitwasyon natin, ibig sabihin may mali tayong naging desisyon. Anyway, maraming salamat sa inyong pagtutok. Muli po, ako ang inyong Basa Princess DJ Rakitera at kayo nakatutok dito sa 90.7 Love Radio at lumunok na tayo ng mga laway natin. Good night, people. Secret Files. Is the amount of pain you will feel sooner or later.
Minsan nga doble pa o triple. Noong una, crush lang talaga. Tipikal na kabataan. Dumaan lang si crush, akala mo nakakita ka na ng rainbow. Ganon yung feels. Every day is a colorful day. Makita ko lang siya. Until we've been textmates. Believe it or not, it wasn't my intention. Hindi ko alam na ang lalaking ka-text ko ay yung crush ko. Those were the days na uso yung GM, group message, at textmate. Wala pang group chat nun. I went to the place where I spent vacations. At ang alam nila, crush ko si Klo. Not his real name. Tukso everywhere. Kilig naman ako syempre. That was May 2011. Vacation is over. I need to go back to our home. I need to go home for schooling. Nung time na yon, wala akong sariling cellphone. Pero meron akong SIM card na ini-insert ko sa phone ng tita ko sa pinagbabakasyonan ko. And when I got back home, I inserted it sa phone ng mama ko. Mag-GM ako at jeje din ako before. Upon sending, I found a number which was unnamed. Tinext ko yun. Nagpakilala siya sa totoo niyang pangalan. At ako naman, I used a different name. Siyempre, for security purpose. Hindi ko alam noon ang totoong pangalan ng crush ko. Ang alam ko lang, yung nickname niya. So, Dedma. Nagka-text kami ng 2 months. At bilang malande si ate mong girl nyo, naging kami. Sa text lang naman, so kiber. Besides, hindi ko naman sineseryoso. Fast forward, naging mag-on kami for a month. Until I found out na ang jowa ko ay yung crush ko. Hindi ko sinabi sa kanya. Natakot ako. Natakot ako sa reaksyon niya. Nakwento ko sa pinsan ko na kaibigan niya na alam ko na siya yung crush ko. Hanggang sa nalaman ni Klo. At gaya ng inaasahan ko, nagalit siya. He felt betrayed and fooled. And I wasn't able to explain or even say a single word. So 2 years gone by, I graduated high school na sa pinagbabakasyonan ko sa Mandaluyong. Till mag-college, dito na ako nagstay. So after 2 years na walang kibuan, he suddenly made time for me. He suddenly made a way to get my attention. Ako naman, mega interested. Hopya pa din kasi crush ko eh. At naging boyfriend ko siya through text. Before. At guilty pa rin ako kasi feeling ko galit na galit siya. I feel bad kasi hindi ko naman na-clear yung mga bagay-bagay. So ayun na nga. I was 16 back then. Bagets pa ang utak ko. Kikiligin talaga ako sa konting smile lang niya. Tapos kapag nagkatinginan kami, para na akong naiihi. We hang out often with friends and cousins. Till one night, nag-sleep over siya sa room ko. Okay lang. Wala naman sa isip ko yung mga kababalaghan. Besides, marami kami. Pero hindi na iwasan. May nangyari sa amin. And I am 101% crazy thinking why I let it happen. But what's worst was, he refused me fully after that. Grabe. I felt pain so bad.
Takot ako eh. Takot ako sa mga posibilidad na paano kung buntis ako. Paano if malaman ng ibang tao? Nakakahiya ako. Tapos siya, hindi na ako pinapansin. That was September 2013. Then November same year, I heard the news from my cousins na girlfriend daw ng crush ko, yung lalaking mahal ko, eto, yung nakauna sa akin, girlfriend daw nito, yung kapatid ko. Oo, yung taong mahal ko, girlfriend ang kapatid ko. Grabe. Gusto kong mamatay nung malaman ko yun. Tinatanong ko yung sarili ko, bakit? And of all people, bakit kapatid ko? May mga eksena pa nga na na-hospitalize si Sisi dahil sa sakit niya. Nag-50-50 siya. Pumupunta ako dun sa mga chapels at nagdadasal ako na iligtas niya lang yung kapatid ko. At kapag nailigtas yung kapatid ko, hahayaan ko sila. Hahayaan ko sila Sisi at yung taong mahal ko. Hahayaan ko na sila kahit ang sakit-sakit palalo. They were 5 months on na nung nangyari yon. Tapos one day, bumisita si Guy sa hospital. Nandoon ako. I'm with my parents. At alam nyo kung anong sabi ng mama ko? Lumabas ka muna, anak. Grabe. My world fell into pieces again. My heart was broken again. I cried as I walk out. Like, hello? Nasasaktan ako, ma. Can't you feel it? At dahil sa pangyayaring yun, medyo lumayo ako kay mama at sa kapatid ko. I was alone for another 2 years. I was alone, crying alone. Till 2016, si Guy, si Chloe, reached me out again. Wala na sila ng kapatid ko. A year ago na rin. Ewan ko ba, mahal na mahal ko siya. Mahal na mahal. So I grabbed the chance. Hopya uli na baka this time pwede na. Willing akong kalimutan lahat eh. Kaso wala pa rin pala. At may image na masama ako. Babae ako eh. People strongly believe na wala namang mawawala sa lalaki. So nung una nakakainis hanggang sa nasanay na ako. 2018. The year that slapped me na putang ina. All these years sa lahat ng pagmamahal at pagpapahalaga ko sa kanya, I didn't get any from him in return. I don't expect love na eh. Pero kahit respeto, wala. I got involved into another issue that really tore me down and made me hate him. Siniraan ko daw si Chloe sa present girlfriend niya. Nakakilala ko din. Kinuwento ko daw yung pagiging fubo namin. Like, hello again. Hinayaan ko ng pagchismisan ako dahil kasalanan ko rin. Pero I'm not going to do such thing na makakasira ng relasyon. I cried a lot. Naiisip ko lahat ng ginawa ko para sa kanya. Pero sa lahat ng yun, ni hindi niya man lang ako nagawang ipagtanggol o linawin man lang ang mga usap-usapan. I cried because I spent 7 years being stupid in love. Being so in love. And now I am hating myself for turning to someone I am not. And definitely looking forward for a change. Sa sarili ko, sa pakikitungo ko sa mga tao. Nakaranas ako ng pain because of him. Knowing I gave him love, care and respect.
hope you learned something from me. Again, ako si Farah. And this is my secret file. And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. At baka mapagalitan siya ng boss niya. Naaalala ko din yung mga araw na umiiyak siya ng palihim. Habang akala niya tulog na ako. Mahirap ang buhay namin dati. Pero nagsikap si Mama. Wala kaming kamag-anak dito sa Pilipinas. Nasa Amerika na daw. At kitang-kita ko kay Mama kung gaano siya kasipag. Dahil kahit hirap na siya, hindi siya humingi ng tulong sa kahit sinong kaanak niya. Ginawa niya lahat para mabigyan ako ng magandang buhay. Buti na lang, merong naiwang bahay ang mama at papa ni Mama na ipamana sa kanya. Kaya kahit papaano, hindi problema ang uuwian namin. Siguro na itatanong ninyo, nasaan na kaya ang tatay ko? Ang mama ko, nabuntis ng isang lalaking nakilala niya nung siya ay working student. Kinuwento sa akin ni Mama lahat-lahat nung tumungtong ako ng 18. Naglaho daw ito ng parang bula. Kaya siya, sinikap niya na buhayin ako. Doon na lumayo sa kanya yung loob ng kamag-anak namin. Kung dati tinatawag-tawagan siya, hindi na raw. Kahihiyan daw kasi siya sa pamilya. At kahit hindi sabihin ni Mama, alam ko, masama ang loob niya doon sa ibang kaanak niya. Hindi man lang kasi siya nagawang tulungan. Hanggang sa lumipas ang panahon, nakaahon kami. Napagtapos ako ni Mama ng kolehiyo. Hindi naman masyadong strikta si Mama. Halos 18 years lang yung agwat namin sa edad. Para nga lang kaming magkapatid sa bonding namin. At kung tutuusin, mas mukha pang bagets ang mama ko sa akin. Sabi ko nga sa kanya, kung gusto niyang mag-boyfriend o di kaya naman mag-asawa, okay lang sa akin. Basta wag lang siyang sasaktan. March 2017. May nagpuntang lalaki sa bahay. Kumakatok habang nagtatanong kung may tao. Akala ko sa Meralco kung ano na naman. Pero nagulat ako dahil pagbukas ko ng pinto, tumambad sa akin ang kaopisina ko. Itago na lang natin siya sa pangalang Kian. Hindi ko naman akalaing tototohanin nito yung sinabi ko na kung gusto niya akong ligawan, manligaw siya sa bahay. Kasi hindi ako nagpapaligaw sa daan. Hindi ako nagpapaligaw sa opisina kundi sa bahay. Siguro kung meron siyang kamukhang artista, mala Alfred Vargas, yung postura at itsurahan niya. Matangkad, moreno, at matalino. Ahead siya sa akin ng 10 taon. Matagal-tagal na rin siya sa kumpanya. Pero ang bali-balita, matagal na daw siyang walang girlfriend. Sa ibang department kasi siya naka-assign kaya madalas nagkakausap kami. Ewan ko ba?
Ayoko sana mag-entertain ng kaopisina pero napansin ko na lang sa sarili ko na attractive para sa akin ang mas matanda sa akin. Gusto ko yung matured sa akin. Hindi ko nga alam kung naghahanap lang ba ako ng father figure, pero parang hindi naman. Masaya lang din ako nakausap ang mga mas nakakatanda sa akin. Mas madali kasi ako naiintindihan at mas marami akong natututunan. So, pagpasok niya sa loob ng bahay namin, halatang nagulat si Mama na nakahiga sa sofa habang nanonood ng TV. Napatayo si Mama. Nanlaki ang mga mata ko nang biglang kunin ni Kian ang kanang kamay ni Mama. Bigla na lang tong nagmano at nagsabi ng, "Good afternoon po." Sa isip-isip ko, wow, agad-agad may pagmamano. Ang sabi ko na lang, "Ma, si Kian nga po pala. Kian, si Mama Susan ko." Napatanong ang mama ko, "Oh, napasyal ka, Kian?" Ang mama ko, pangiti-ngiti rin. Akala ko hindi makakasagot si Kian pero sumagot ito ng, "Magpapakilala lang po sana ako sa inyo. Manliligaw po ako sa anak ninyo." Aba, derechahan! Namula ako nang marinig ko yun. Tumalikod ako. Ang sabi ko na lang, kukuha muna ako ng maimemerienda. Narinig ko na lang na pinaupo ni Mama si Kian sa sofa. At medyo naririnig-rinig ko na nag-uusap sila tungkol sa akin. Kung ano yung mga paborito ko. Kung paano ako binuhay ni Mama. Matanong din si Mama kay Kian sa background nito. Hanggang sa makabalik na ako sa sala. Kwentuhan na naman. Si Mama, siya yung laging nagsasalita. Ganon din si Kian, iba yung energy niya. Actually, medyo nahihiya rin kasi ako. First time kong magkaroon ng bisitang lalaki sa bahay. Sumunod naman, iniwan na kami ni Mama sa bahay. At sabi niya, mag-grocery lang daw siya saglit. Magluluto daw siya ng panghapunan namin. At ayun, kwentuhan, tawanan kami ni Kian. Parang ang dali naming nag-drive din. Ang saya lang. Nag-dinner siya sa amin at nagpaalam na siyang uuwi. Pagkatapos ng araw na yun, kinausap ako ni Mama. Ang sabi niya sa akin, mukhang okay daw si Kian. May itsura, may sense of humor, at higit sa lahat, stable ang trabaho. Ang sabi ko naman kay Mama, titingnan ko pa po. Lumipas ang mga araw. Patuloy na kaming lumalabas ni Kian. Pumupunta siya sa bahay namin, nagdadala ng pagkain, nakikipagkwentuhan sa mama ko. At sa opisina naman, tuwing lunch break, minsan nagkakasabay kami. O minsan naman, para iwas issue, hindi na lang kakain kami sa labas. Minsan din, inaantay niya ako mag-out sa office para maisabay niya ako pa uwi. Meron naman kasi siyang sasakyan. Ganon yung nangyayari sa amin. Hanggang sa magtatlong buwan na. Naisipan ko na sagutin na siya sa wakas. Masaya si Mama nang malaman ng balita. Pati ang mga kaopisina ko. Kasi ang sabi nila, mukhang masaya naman daw kaming tingnan. Pero may iba naman, ang sabi, mukha ko raw kuya si Kian. Kasi ang forma ko daw, parang iba. Actually, hindi nga ako marunong pumorma eh. May pagkamanang, mas magaling pang pumorma ang mama ko. Ang mama ko, lagi siyang nakaayos. Mag-grocery lang, pero naka-blouse. Tapos minsan nagmamaong skirt or shorts pa. Kilay on fleek,
at lipstick. Fast forward. Bago kami mag-anniversary ni Kian, birthday ni Mama. Nagkaroon ng kasiyahan sa bahay. Inuman, kainan, at kwentuhan. Party-party. Nandoon ang mga ilan sa mga kasamahan ni Mama sa trabaho. Yung mga bisita ni Mama, siguro kung susumahin, yung mga edad nila nasa 30 hanggang 40. At meron doon isang lalaki na alam ko, may pamilya na pero talagang crush na crush ang mama ko. Matagal na to nagpapahapyaw sa akin na ligawan daw yung mama ko. Pero nung tinanong ko si mama tungkol dun sa lalaki, ang sabi ni mama, chick boy daw yun. Marami na raw doon na anakan yun. So ayun, nakita ko na umalis na silang lahat mga bisita. Siguro mag-aalauna na yun ng madaling araw. Ako naman, naparami yung inom ko. Nahihilo na rin ako at parang gusto ko nang matulog. Si Kian naman nakita ko, naparami rin ng inom pero kaya pa. At si Mama naman dahil sobrang saya ng gabing yun, tinamaan sa kakainom ng traidor na drinks. Ayun, dahil naparami ang inom, suka ng suka. Hindi na ako makakilos kaya ang sabi ko kay Kian, babe, tulungan mo na lang si Mama, matutulog na ako. Siya naman na nasa tabi ko, dali-daling pinuntahan si Mama. Naririnig-rinig ko, suka ng suka si Mama. Hanggang sa nakarinig na lang ako ng buhos ng tubig. Tapos, nakapikit na ako nun pero tawa ng tawa yung mama ko. Naramdaman ko na umakyat na sila. Hanggang sa nakatulog na ako sa sofa. Nagising na lang ako na nagluluto si Kian ng agahan. Actually, tanghalian na yun eh. Hinalikan ko siya sa pisngi, na good morning ako, at naalala ko, anniversary na namin. Kaya ang sabi ko kay Kian, happy anniversary babe. Umakyat ako sa kwarto ko at kinuha ko yung gift ko para kay Kian. Nagulat ako nang makita ko si Mama na biglang tumagilid sa kama. Wala siyang kahit anong saplot sa katawan. Nakatakip lang siya ng kumot. Napakunot noo ako. At napaisip ako pero sabi ko na lang, Ma, bangon na. Breakfast na po. Medyo may something ng araw na yun. Kasi hindi makatingin ng diretso si Mama sa akin. Ang sabi niya lang sa akin, masakit ang ulo niya kaya mauna na daw kaming kumain. Bumaba na lang ako. At excited na binigay ang regalo ko kay Kian. Nag-date kami ni Kian. Masaya kami ng araw na yon sa anniversary namin. Lumipas pa ang ilang araw. May napapansin na akong kakaiba kay Kian. Dati naman sa tuwing tinitingnan ko ang cellphone niya, wala lang sa kanya. Pero ngayon parang kapag tinitingnan ko rin yung cellphone niya, para bang binabantayan niya ako. Sabi ko sa sarili ko, parang iba. Parang may iba akong dapat malaman. Pero yun, hindi ko sinusumbong sa mama at teacher ko.
Minsan kasi nagsumbong ako. Pero hindi naman sila gumawa ng aksyon. Ayaw ko ring magkagulo. Kaya sinarili ko na lang. Hanggang sa nag-elementary ako. Ganun pa rin. Inaasar akong pangit, maitim, mabaho, at kung ano-ano pang pangungutya. Yung bag ko nga, minsan, tinago sa CR. Tapos naalala ko, sabi ng isang classmate ko, ay, pag sumama si Jane sa field trip, babaho sa loob ng bus. Tapos nagtawanan lahat ng mga classmate ko sa room. Hindi naman ako mabaho. Naliligo naman ako araw-araw. Basta, lahat ng sakit, sinarili ko. Kasi sanay na ako na tahimik lang ako. Basta hindi ko na lang sila pinansin. And then one day, tanong ng teacher ko sa classmates ko, bakit walang kumakaibigan kay Jane? Nakikita ko siya, kumakain siya, laging mag-isa pag recess. Nang mga panahong yun, ramdam ko naman na talagang binubuli ako. Simula pa nung kinder ako. Kaya nung sinabi ng teacher ko yun, yung tinanong niya na kumakaibigan, salitang kaibigan, para bang hindi ko alam yun. At kailangan palang makisama sa mga classmate. Kaya madalas, mag-isa lang ako lagi. Para walang tumukso sa akin. Gusto ko lang ng tahimik yung buhay ko. Yung iba kong ang mga classmate ayaw tumabi sa akin. Kasi daw, baka mahawaan ko daw sila ng kaitiman ko. Nakakahawa pala yung kaitiman, no? Although hindi naman talaga ako sobrang itim. Morena lang ako. Kaya lang, ako pa rin yung dark skin sa kanila. Kasi halos lahat ng mga classmate ko, mapuputi. Hanggang sa dumating yung ika-7th birthday ko. Sila mama at papa, nagmamadali nung umalis. Kasi may schedule sila ng delivery ng products namin sa company nga. Nung time na yun, hindi man lang nila naalala na birthday ko. Kasi nga lagi silang busy dun sa business namin. Halos araw-araw yata silang umaalis. Aalis ng umaga, uuwi ng gabi. Pag-uwi ko galing school, yung mga katulong lang namin sa bahay yung nakikita ko sa araw-araw. Alam mo yung pakiramdam na parang yung katulong namin, yung tumayong magulang namin. Sila yung laging nag-aasikaso sa amin. Kasi laging wala yung mga magulang ko. Sabi ko na lang sa mama ko, Ma, birthday ko ngayon. Ang sagot lang ng mama ko sa akin, ay oo nga pala. Ay, sige na, aalis na kami, nagmamadali na kami ni papa mo. Mag-uuwi na lang kami ng pagkain ha. Nung araw na yun, sobrang lungkot ko. Hindi nila naalala na birthday ko dahil sobrang busy nila. Pakiramdam ko na pagkakaitan ako ng pagmamahal. And then graduating na ako sa elementary. Biglang nagka-problema sa business namin.
Kaya napilitang ibenta yung kotse namin. Suot ng makapal na salamin. Tahimik. Hindi marunong mag-ayos ng sarili. Pangit. Hanggang sa makatapos na ako ng high school, puro pambubuli yung naranasan ko sa buhay. Kaya noong college ako, naisipan kong kumuha ng kursong Hotel and Restaurant Management. Kasi nakikita ko yung mga HRM students, ang gaganda nila. Ang gaganda ng mga suot nila. Sabi ko, ay, baka dito sa kursong ito, mabago ko ang sarili ko. Sa una at pangalawang taon ko sa college, hindi pa ako marunong mag-ayos. Ganun pa rin yung ugali ko. Tahimik. Tapos yung panlabas na itsura ko, maitim pa rin ako. Nakasuot pa rin ng makapal na salamin. Kaya palagay ko, dahil doon, walang kumakaibigan sa akin. Nabubuli pa rin ako. Pero sabi ko nga, hindi na bago sa akin yun. Pero napapatanong din ako sa sarili ko. Bakit kaya ganito sila sa akin? Simula nung nag-aaral ako, bata pa ako, hanggang sa nag-college ako, lagi na lang akong binubuli. Ano bang problema sa sarili ko? Kinakausap ko yung sarili ko habang umiiyak mag-isa sa kwarto. Pero simula noon, nag-ayos na ako ng sarili ko. Gumagamit na ako ng pampaputing sabon. Naglo-lotion na ako. At kung ano-ano pang pampaputi. Nag-contact lens ako. Nagpa-rebond ako ng buhok. Nag-aral akong mag-makeup. At natuto akong makihalubilo sa classmates ko. Kaya nung graduation pictorial namin, sobrang hindi nila ako nakilala. May mga comment akong narinig na, Jane, ikaw ba yan? Ang laki ng pinagbago mo, ang ganda mo ah. Meron pa yung, ang ganda naman this girl. Sagot ko, oo, ako pa rin to. Itsura ko lang yung nagbago. Pero yung kalooban ko, hindi magbabago. Hanggang sa makatapos na ako ng 4 na taon sa kolehiyo na may kursong HRM. Nagkaroon agad ako ng trabaho. As fresh graduate, nagtrabaho muna ako sa isang supermarket bilang cashier. Para lang magkaroon ng experience. 5 months contract lang yung pinagtrabahuhan ko. Natapos ko naman. Ang sumunod naman, nag-apply ako sa isang fast food restaurant para naman related sa course ko. Ilang buwan lang ako nagtagal doon. Kasi, again, marami na namang bully na katrabaho na tinatawanan ko na lang. Hindi naman kasi nawawala sa trabaho yung bully. Pero iba na yung kapag araw-araw. At sobrang sakit ng mga pangungutya. Hanggang sa may nakita akong mas magandang oportunidad. Barista sa isang kilalang coffee shop. Doon natanggap agad ako. At ito ang pinakamasayang naging trabaho ko. Mahigit 1 taon ako sa trabahong to. Pagkatapos nito, sumubok akong mag-apply bilang barista sa mga agency dito sa Manila. Yung pa-abroad, marami akong pinuntahan na agency. Marami akong pinuntahan na interviews. At dumating yung time na puro rejected ako. Yung pakiramdam na nawawalan na ako ng pag-asa. Pero sabi ko sa sarili ko, susuko na ba ako? Baka hindi pa ito yung tamang oras para sa akin.
Yung pakiramdam na halos rejected ka. Nakakaluha. Yung para kang zombing naglalakad papauwi ng bahay. Rejected na naman ako sa interview na pinuntahan ko. Siguro yung pinuntahan ko noon, pang-8 na. And then one day, naka-receive ako ng isang magandang balita. Nakapasa ako sa isang interview. Sobrang saya ko. Sabi ko sa sarili ko, thank you Lord. Matutupad ko na rin ang mga pangarap ko. Pangarap ng pamilya ko. Alam mo yung naluluha ako sa sobrang saya. Masaya na malungkot. Masaya kasi matutupad ko na yung pangarap ko na makapag-abroad. Malungkot kasi malayo ako sa pamilya ko. Iniisip ko na lang yung pamilya ko, kailangan kong suportahan yun. Yung mga kapatid ko, kailangan kong tulungan kasi lahat sila nag-aaral pa. Ako pa lang kasi yung nakatapos sa amin. Yun na lang yung iniisip ko para tatagan ko yung loob ko sa kabila ng mga pangungutya sa akin. Ngayon, nandito na ako sa abroad. Barista sa isang kilalang coffee shop. Sa una mahirap, pero habang tumatagal naman, nasasanay na rin ako. Iba yung kultura nila dito kesa sa Pilipinas. Iba ang batas. Lahat iba. Pero lumalaban ako. Kailangan lang nating labanan talaga lahat ng hirap, sakit, pambubuli. Kailangan ng sakripisyo at dedikasyon kung may gusto kang marating. Alang-alang sa pamilya. Sa mga nangangarap katulad ko, huwag kayong susuko. Sa lahat ng mga nabubuli katulad ko, tatandaan ninyo, inggit lang siguro sila. Bandang huli, ikaw pa rin ang panalo. Kaya kung kaya ng iba, kaya ko, kaya mo rin yan. It's time for DJ Rocky's Secret Files. At pag ang isang babae ay mas matanda sa boyfriend niyang lalaki, sugar mommy, pineperahan, ginagamit lang. Nakakalungkot. Ang secret file na ito ay hindi tungkol sa akin, kundi tungkol sa pinakamamahal kong tita. Si Tita Victoria ko. Itago niyo ako sa pangalang Wendy at ito ang secret file ng Tita Victoria ko. Tandang-tanda ako pa nung maliit ako kung paano kami asikasuhin ng tita ko. Kapag wala ang mama at papa naming magkakapatid, siya ang nag-aasikaso sa amin. Siya ang magluluto, magpapaligo, at higit sa lahat, siya ang number 1 pasimuno ng mga gala namin. Iginagala niya kami sa kung saan-saan. Manila Zoo, Casino Filipino, at kung ano-ano pa. Sagot niya lahat. Hindi lang siya ganito sa aming magkakapatid. Ultimo sa iba kong mga pinsan, ganun din siya. Ganun kabait, kabuti, kagalante ang tita ko. Palibhasa,
wala siyang anak na iniintindi o sarili niyang pamilya. Kaya naman, throughout the years, kasama namin siya sa pamilya namin. Magkadikit sila ni Papa. Second to the last sa magkakapatid si Papa. At si Tita Victoria naman ang bunso. Yung ibang kapatid nila ay naiwan sa Cavite. May kanya-kanya ng bahay at buhay, pamilya. Si Papa lang at Tita Victoria ang napadpad sa Maynila. Kaya kahit wala pang asawa si Papa nung panahon na yon, sila na ang magkasama ni Tita na nagtatrabaho sa Maynila. Kaya naman nung nakapag-asawa na si Papa, ipinangako ni Papa na kasama pa rin si Tita Victoria sa kanya. Kasi nga, wala na ang mga magulang nila. At sila ang pinakamagkasangga sa lahat ng bagay. At ayun na nga, nagkaasawa na si Papa at nagkaanak. Si Tita Victoria ang umalalay sa mga ibang bagay na hindi maasikaso ni Papa at Mama. Siya ang tumayukong pangalawang mama. Nanay. Siya ang nag-aayos sa buhok ko bago pumasok sa eskwela. Siya ang nagbibigay ng mga kung ano-anong kakikayan ko. Bracelet, kwintas, relo, at ultimo Jolina Magdangal butterfly na panali o ipit. Ganon magmahal si Tita Victoria. Tinuring niya kaming magkakapatid at magpipinsan ng mga anak niya na kanya. Lumipas ang panahon, tumungtong ako ng high school. Napapansin ko na sa tinagal-tagal namin kasama si Tita Victoria, ay never pa siyang nagpakilala ng kahit sinong lalaki sa amin. Wala siyang pinakilalang boyfriend niya, ultimo manliligaw niya. At kahit sa trabaho niya, sa isang restaurant bilang manager, wala nga siyang naipakakilala sa amin. Sa pagkakataong yon, 40 years old na si Tita. Maganda naman siya, matalino, madiskarte at masipag. Kaya lang, gugustuhin mo rin na meron siyang makakasama sa buhay niya. Hanggang sa isang araw, hindi ko makakalimutan tong araw na to. Nasa hapagkainan kami noong pamilya. Si Mama, si Papa, at dalawa ko pang kuya. Bumukas ang pinto. Pumasok si Tita at ilang segundo pa ay may pumapasok rin na isang lalaki sa bahay. Kutsara at tinidor, 2 pares. Sakto naman natapos nang kumain yung 2 kong kuya. Kaya naupo sila sa hapagkainan. Sina Tita Victoria at si Paeng. Hindi nakaimik si Papa. Kaya naman, ako na lang ang nagkusang magsabi ng hello at kain po. Iniisip ko noong panahon na yon na baka kamag-anak namin si Paeng. Habang nasa lamesa kami, ay hindi na nakapagpigil si Papa. Tinanong niya si Paeng kung ilang taon na ito. At sumagot ito ng 25 years old po. Biruin ninyo? 15 years ang agwat ng tita ko at ng boyfriend niya. Ang tanging nasambit lang ni Papa ay, ang bata mo pa pala. Kitang-kita sa mukha ni Papa na hindi niya gusto ang boyfriend ni Tita Victoria. Konserbatibo ang pamilya namin. Ang angkan ni na Papa. 5 silang magkakapatid at tanging si Tita Victoria lang ang babae. Ito pa yung bunso. Kaya protektado talaga nila si Tita Victoria. Iniisip ko nga siguro kung hindi lang masyadong overprotective sina Papa ko at yung mga kapatid niya,
Malamang marami nang naging boyfriend si Tita Victoria. Maganda naman siya, masipag, sexy. At higit sa lahat, madiskarte sa buhay. Pagkaraan ng wala pang halos isang oras, ay nagpaalam na si Paeng. Bye po. Agad naman sinundan ni Papa ng, ay nako, alam ko yung mga ganyan. Alam ko yung mga ganyang klaseng lalaki din ako. Baka perahan lang ang kapatid ko ng lalaking yun. Mukha pa namang manluloko at manggagamit. Sumagot naman si Mama ng, magtigil ka nga dyan, Eduardo. Huwag mo munang husgahan yung tao. Hindi mo naman alam, baka mabuti naman ang intensyon. Sumagot naman si Papa ng, basta, ayoko doon sa Paeng na yun. Pangalan pa lang, hindi na mapagkakatiwalaan. Pinutol na lang ni Mama ang usapan sa pamamagitan ng pagsabi ng, matulog na nga lang tayo. At maaga pa ang pasok ng mga kuya natin bukas. At wala na akong narinig. Oo, may pasok ang dalawa kong kuya sa eskwela ng Sabado. Kasi meron itong NSTP sa pagkakaalala ko. Ako naman, bukas nagkataon wala akong pasok. Kinabukasan, nakita ko na nasa sala sina Tita Victoria at Papa. Nag-uusap. Narinig ko na pinagbabawalan na si Tita na makipagkita sa boyfriend niya. Kasi ang sabi ni Papa, hindi raw magandang tingnan. Nakakahiya daw sa mga tao, sabi ni Papa. Bigyan naman daw niya ng kahihiyan yung pamilya nila. Tapos sumagot si Tita Victoria. Pero mahinahon siyang sumagot at nagtanong na, bakit ba hindi niyo siya magustuhan para sa akin? Kasi daw ba malayo yung agwat ng edad nila? O dahil manager siya? Tapos waiter lang si Paeng sa ibang resto? Pagkatapos sabihin nun ni Tita, tuloy-tuloy na yung paghikbi niya. Pero wala akong maaninag na kahit anong pagbabago sa itsura ni Papa. Hindi man lang siya naawa sa pag-iyak ni Tita Victoria. Disappointment ang nangingibabaw sa itsura ng Papa ko. At para bang nandidiri pa ito. At ang tanging natatandaan ko na lang na sinabi ni Papa ay, hiwalayan mo yan. At kung hindi, sasabihin ko kila kuya yung kagagahan mo. At umalis na si Papa. Umakyat ng kwarto. Naiwan si Tita na nasa sala. Noon lang nila napansin na nandun na ako sa ibaba. Kitang-kita ko yung kalungkutan ni Tita sa pagkakataong yun. Ramdam na ramdam ko na mahal niya si Paeng. Akalain mo ba namang pinagbawalan ng Papa ko ang tita ko na mag-boyfriend? Samantalang 40 years old na yung tita ko. Niyakap ko na lang si Tita nun. Iyak lang siya ng iyak. Pinipilit niyang kalmahin yung sarili niya pero hindi na niya magawa. Sa isip ko nun, wala na bang karapatang sumaya si Tita? Lumipas ang ilang linggo, ay umalis ng bahay si Tita. Bubukod na daw siya. At isasama niya yung isa kong pinsan na gustong mag-aral sa Maynila. Napag-usapan naman na daw nila ni Papa yung bagay na yun matagal na. At dahil masunuri naman daw si Tita, ang iniisip ni Papa ay hiniwalayan niya na si Paeng. Yun din yung iniisip naming lahat, na wala na silang ugnayan ni Paeng, na tinapos niya na ang lahat sa kanila. Kasi wala namang kaming nakitang kahit anong bakas na meron pa silang ugnayan. Hindi niya na dinadalat si Paeng sa bahay. Wala akong nakikitang kababaran niya ng telephone. Kaya palagay naming lahat, hiwalay na sila. Nakalipat na nga ng apartment si Tita Victoria. Lumipas ang mga araw,
Dumaan ang mga araw, hindi pa namin nabibisita si Tita Victoria sa bago niyang apartment. Kaya nag-decide kami ni Papa na isang araw, pupuntahan namin si Tita Victoria. Isosorpresa namin siya. At nung nandoon na kami, ganun na lamang ang panlalaki ng mata ni Papa nang makita niyang nandoon si akmang magsasalita siya ng, "Paeng, sino yung nang mapatigil siya dahil nakita niya si Papa ko. "Kuya," sabi ni Tita Victoria. Hindi na nakapagpigil ng nararamdamang damdamin ni Papa nang makita niyang nakasando si Tita at naka-boxer shorts. "Hindi ka na nahiya?" sabi ni Papa kay Tita Victoria. "Bakit ako mahihiya?" sagot ni Tita. "Pineperahan at parausan ka lang ng lalaking yan," sigaw ng Papa ko. At pagkatapos sabihin nun ni Papa, isang malakas na sampal ang narinig ko. Napasilip ako sa bintana. Malamang, nakita ko galing kay Tita Victoria yun. Iyak lang ang narinig ko kay Tita. At ang sabi niya noon na hindi ko makakalimutan sa tanang buhay ko. Ang sabi niya ay, "Minsan lang ako tunay na sumaya sa buhay ko. Ipagkakait niyo pa. Kalimutan mo na may kapatid ka, kuya. Kung hindi mo kayang tanggapin. Kung hindi niyo kayang tanggapin si Paeng, kalimutan niyo na ako." At umalis na kami. Ilang linggo ang lumipas na wala kaming balita kay Tita Victoria. Hanggang sa napaisip ako kung paano ko siya makokontak. Tawagan ko si Tita sa telepono sa apartment niya. At hindi nga ako nagkamali. Gumagana ang number ng telepono. Nakausap ko na si Tita Victoria sa kabilang linya. Sabi ko sa kanya na malapit na ako mag-prom. Sabi niya nga kung sakali siya na lang daw yung mag-aayos sa akin. Sinabi ko rin sa kanya na miss ko na siya. Ganon din daw siya sa akin, miss niya na ako at kaming magkakapatid. Sabi ko nga sa kanya, bumalik na siya sa bahay. Pero sabi niya lang, magkakaroon daw kapag bumalik siya ng bahay. Lumipas pa ang mga araw. Hindi alam ni Papa na pumupunta ako kay Tita Victoria. Hindi nila alam na pagkatapos ng klase ko, o minsan magpapaalam ako na aalis at may group project sa school. Ihahatid ako sa school pero aalis din ako. Buti na nga lang at malapit yung apartment ni Tita sa school ko. At dun, pumupunta ako sa apartment ni Tita. At habang lumilipas ang panahon, mas nakikita ko na mabait naman si Paeng. Kung dati ay tawag ko lang sa kanya ay wala. Yung magpapasalamat ka na lang kasi may salitang po at opo. Sa wakas, natawag ko na siyang Tito Paeng. Nakita ko na mabuti siyang partner kay Tita Victoria. Nung mga panahong nababalitaan kong madalas magkasakit si Tita, si Tito Paeng ang nag-aalaga sa kanya. Noong mga panahong nagkaproblema sa trabaho si Tita Victoria at nasuspende siya, hindi hiniwalayan ni Tito Paeng si Tita Victoria. Nagkaroon pa nga ng pagkakataong nakita ko si Tito Paeng na naglalaba at siyang nagluluto sa apartment nila nung nagkasakit si Tita Victoria. Nakita ko kung gaano kamahal ni Tito Paeng si Tita Victoria. Isang araw, pinapunta ako ni Tita Victoria sa apartment niya kasi wala daw siyang kasama. Bumalik na daw muna yung isang pinsan ko sa Cavite. Hindi rin naman daw tumutuloy si Tito Paeng sa apartment niya. Kaya nandun ako, sinamahan ko siya. Nagpapabunot siya sa akin noon ng buhok sa kilikili niya. Pagkatapos noon ay bibigyan niya ako ng allowance o baon sa school ko.
Sabi pa nga niya sa akin, may ibibigay siyang black dress na magiging bagay sa akin. Sa pagkakataong yun, para bang pilit yung pagiging masaya niya. Parang pilit yung pagiging cool niya. Bakas sa itsura niya na matamlay siya. Sabi niya sa akin, masakit daw yung likod niya. Masayihin ko daw siya. Natapos yung araw na yun, nag-iiyakan kaming lahat. Kasi hindi namin alam kung anong problema. Hindi alam kung bakit hindi bumabangon ang tita. Kinabukasan daw, malalaman ang resulta ng mga test kay tita. Pero hindi na siya umabot sa resulta ng mga test. Wala na si Tita Victoria. Si Tito Paeng andun lang sa gilid. Iyak nang iyak. Lahat kami nag-iiyakan sa pagkakataong yun. Hindi ko akalain na yung black dress na ibinigay niya sa akin nung huling bisita ko sa kanya sa apartment niya, ayun na pala yung susuotin ko sa libing niya. Maraming pagsisising sinasabi ang papa ko. Na sana ganito yung ginawa niya. Sana hinayaan niya na lang. Sana mas naiparamdam niya pa yung pagmamahal sa tita ko. Pero huli na ang lahat. Kaya, kung napapakinggan man to ng tita ko sa taas, gusto ko lang malaman mo kung gaano ako kasaya at kung gaano ako nagpapasalamat na dumating ka sa buhay naming magpipinsan, sa buhay naming magpapamilya. And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Paulit-ulit akong binaboy ng sarili kong ama. Hi DJ Rocky. Itago mo ko sa pangalang Emily. At ito ang aking secret file. Sisimulan ko ang kwento ko sa panahong 14 years old pa lang ako. Ako ang panganay na babae sa aming magkakapatid. Ang mama ko ang breadwinner sa pamilya namin. Kasi siya lang ang nagtatrabaho. Habang ang papa ko naman, nasa bahay lang. Habang nasa trabaho si mama, ako ang sumasalo sa mga responsibilidad niya sa bahay. Gaya ng paggawa ng mga gawaing bahay. Ako ang nagluluto, naglilinis, naglalaba ng mga damit, at iba pang gawaing pangnanay na. Kahit nasa bahay lang ang papa ko, may mga skill at talento din naman siyang nagagamit para kumita ng pera. Nagluluto ang papa ko sa isang pugon dito sa amin. Yun bang parang dirty kitchen na nasa likuran ng bahay namin. At yung mga pagkaing iniluluto niya, ibinebenta niya rito sa tapat ng bahay namin. Ayun ang pinagkakakitaan niya. Kaso nga lang, kapag si Papa nagkakapera o di kaya ay medyo malaki ang kinita sa isang araw, halos ibuhos niya lang ang pera niya sa mga bisyo niya. Ayoko na lang diretsahang sabihin
kung anong klaseng bisyo. Pero kapag ang isang tao nababangag, alam nyo na kung ano yun. At yung pagbibisyo ni Papa, yung pagiging bangag niya kadalasan, yan ang isa sa mga sumira sa buhay ko. DJ Rocky, hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa sa kwento ko. Inaabuso ako ng papa ko. Paulit-ulit. Nagsimula ng madiskaril ang buhay at pagkatao ko. Dahil sa pang-aabuso sa akin ng papa ko, nakaramdam ako ng pagkamuhi sa kanya. Unti-unting binalot ng galit ang puso ko. Kaya nagawa kong magrebelde sa kanya. Tumatakas ako sa bahay. Sumasama ako sa mga kaibigan ko at nagiinom kami. Dinaan na lang namin sa inumang lahat. Para kahit konti, para kahit sandali, makalimutan ko ang kagaguhan ng papa ko. At dahil nga nagrebelde ako, hindi ko magawang makipagrelasyon ng basta-basta sa ibang lalaki. Dala na rin ng takot na nabuo sa utak ko. Nakapag-iisipin kong makikipagrelasyon ako sa iba, kahit kaedad ko pa. Ang lumalabas na imahe sa utak ko ay ang imahe ng papa ko. Yung itsura niya na tumatak sa akin every time na may mangyayari sa amin. Eventually, naghanap ako ng pwede kong pagkakitaan para matustusan ang sarili kong pangangailangan. At hindi naman ako nabigo. Dahil naging assistant ako sa isang karinderya. Sa kabila nito, hindi ko pa rin naman itinigil ang pag-aaral ko. Pumapasok pa rin ako sa eskwelahan. Mapalad lang siguro ako na nakuha ako sa karinderya na pinagtatrabahuhan ko. At malamang, nakatulong ito para kahit papano makalimot ako sa mga ginawa sa akin ng papa ko. Isang buwan ang lumipas habang naguhugas ako ng mga plato sa karinderya. Pinagmamasdan ko ang mga customer naming kumakain. May nakita akong isang lalaki sa labas. Nakasandal sa isang kotse at panay ang kindat sa akin. Napansin ko siya at sabi ko sa sarili ko, mukhang cute naman itong lalaki. Iuwi mo na lang kaya ako sa inyo. Pag uwi mo, dalhin mo na ako sa inyo. Antayin kita mamaya ha. Wala akong pake kung matatagalan ka mamayang bumalik. Basta antayin kita mamaya. Nagulat si Noe. Nanlaki ang mga mata niya. Hindi siya agad nakaimik. Pero sabi niya sa akin, alam mo Emily, loko-loko ka. Tara, labas nga tayo. Baka naiinitan ka lang dyan eh. Tara na nga. At ayun, naglakad-lakad kami sa labas. Nagpahangin lang naman. Konting usap, konting biruan, konting kumustahan, basic na tanungan lang. Pero hindi ko pa sinabi noon sa kanya yung tungkol sa mga nangyayari sa akin at kay Papa. Isang beses habang naglalakad ako, napansin kong may isang nakabike na nakabuntot sa akin kahit saan ako lumiko ng paglalakad. Noong mapalapit sa akin yung nakabike, hindi ako nakatiis magtanong. Sabi ko, ba't mo ako sinusundan ha? Anong kailangan mo? Tinanggal niya yung nakalagay sa ulo niya. Ay, si Noe pala. Sabi niya sa akin, Hi Emily, pwede ka bang mas makilala? Sundan kita pa uwi sa inyo ha. Hatid kita, gusto mo? Sagot ko sa kanya, ano? Huwag mo na akong ihatid sa amin. Baka makita ka pa ng papa ko, magagalit yun. Sagot naman niya, bakit naman siya magagalit? Ihahatid lang naman kita. Anong masama dun? Tsaka gusto ko rin silang makilala.
DJ Rocky, napaisip ako kung okay lang ba. Pero magkaibigan pa lang naman kami. Kaya sige, pinayagan ko na lang siya na sumama sa akin pa uwi. Pinapasok ko pa nga siya sa bahay. At saktong-sakto, pagpasok namin sa loob, laking gulat namin na makita na nakabungad na pala sa amin ang papa ko. Titig na titig sa aming dalawa. Hindi namin alam ang gagawin o sasabihin, DJ Rocky. Naging malikot ang utak ko sa mga posibleng mangyari. Magagalit ba sa amin si Papa? Magre-react ba siya ng masama? Ipahihiya niya ba ako kay Noe? Ano kaya ang tumatakbo sa isip ni Papa nung makita niyang kasama ko si Noe? Dito mismo sa bahay namin. First time kasi yun mangyari. At sa totoo lang, sobrang nabigla ako sa actual na naging reaksyon ni Papa. DJ Rocky, hindi naging madali ang pagkabata ko. Nakaranas ako ng pang-aabuso mula mismo sa papa ko. Sa tuwing bangag siya dahil sa pagbibisyo niya, naawa-abuso ako. Sa umpisa, akala ko normal lang yun. Pero habang tumatagal, naiisip kong mali pala ang ganun. At kahit unti-unti ko na yun nare-realize, hindi ko pa rin magawang tumanggi o pumalag sa mga kagustuhan ni Papa. Sa takot na masaktan pa ako lalo, o kung sino man sa pamilya namin, sakaling malaman pa nila ang lahat. Walang kaalam-alam noon ang mama ko, maging ang mga kapatid ko. Wala silang kaalam-alam sa pinaggagawa sa akin ni Papa. Lahat ng takot, sakit, galit, kinimkim ko yun. At dahil napuno na rin siguro ako, nagrebelde ako. Natuto akong bumarkada. Natuto akong mag-inom. Dala na rin ang pagre-rebelde ko. Naghanap ako ng sideline. Nakuha ako bilang isang assistant sa isang karinderya. At doon ko na nakilala si Noe. Tulad ko, panganay rin siya sa kanilang magkakapatid. Siya ang tumatayong breadwinner. Kursunada ako ni Noe. At ganun din naman ang nararamdaman ko sa kanya. Kaya naging malapit na kami sa isa't isa. Isang araw, niyaya niya akong ihatid pa uwi sa bahay namin. Nung una nag-aalinlangan ako. Dahil ramdam ko pa rin ang takot na baka kung anong gawin sa akin o sa amin ng papa ko kapag nakita niyang magkasama kaming dumating sa bahay. Pero dahil kaibigan pa lang naman ang tingin ko kay Noe at naisip kong wala naman sigurong masama, pinayagan ko siyang sumama. Pinayagan ko siyang ihatid ako. Saktong-sakto. Pagpasok namin sa may pintuan ng bahay, nakabungad ang papa ko. Nakatayo siya, titig na titig sa amin. Ako naman, hindi agad makapagsalita. Napatitig din ako kay Papa. Kinakalkula kung ano ang magiging reaksyon niya. Para bang ine-expectation niya yung kasama ko mula ulo hanggang paa. Aminado akong kabadong-kabado ako noon. Pagkatapos ang ilang segundong katahimikan sa pagitan namin, nagsalita na si Papa. Kalmado niyang tinanong
Sino yan? Sumagot ako ng, Pa, si Noe nga po pala, kaibigan ko. Inihatid niya lang ako. Sabi naman ni Noe, Hello po, magandang gabi po. Ang sagot lang ni Papa, Tapos, tumalikod na lang siya at naglakad palayo. DJ Rocky, akala ko pagagalitan niya ako. Hindi ko inakala na parang okay lang sa kanya na may kasama akong lalaki pag uwi. Inihatid lang naman kasi niya ako eh. Sana nga, okay lang talaga kay Papa. Kinabukasan, sabi ni Noe sa akin, ihahatid niya ako uli. Dadalaw daw siya uli sa bahay. Hindi na naman ako nakatanggi. Sumama siya uli sa bahay. Pagdating namin, andun uli si Papa. Pero hindi na nakatitig sa amin kagaya ng nangyari kahapon. Nakaupo siya sa kusina. May hawak na baso ng alak. Nang makita niya kami, sabi niya agad, Noe pangalan mo, diba? Halika, tara, inom. Kitang-kita ko ang pagkagulat ni Noe. Lalong-lalo na ako. At kesa naman tanggihan niya ang alok ni Papa, pumayag siyang makipag-inuman na rin sa Papa ko. Lumapit na rin siya kay Papa doon sa kusina. Ako naman, nasa sala lang. Kunwari, may ginagawa. Walis dito, walis doon, ligpit dito, ligpit doon. Kunwari busy ako pero ang totoo, pinagmamasdan at inoobserbahan ko ang Papa ko at si Noe. Kwentuhan lang sila habang umiinom. Nagjamming pa nga eh. Naggitara pa si Papa at nagkantahan pa sila. At doon ako mas lalong nagulat. Hindi ko talaga inakala na ang Papa ko makikipag-bonding sa kaibigan ko. Na bago lang niyang nakilala. Naisip ko parang napaamo nitong si Noe ang Papa ko ah. Sana naman hindi magbago ang pagtingin ni Papa kay Noe. At sana, mapabilib naman ni Noe si Papa. Ano man ang patunguhan ng pagkakaibigan namin. Then one night, nagpaalam si Noe kay Papa at kay Mama. Nalalabas kami. Bandang 6:00 ng gabi. At dahil gagabihin kami, nagpasama na lang ako sa pinsan kong si Crystal. Kasama naman ni Noe ang kaibigan niyang si Ryan. DJ Rocky, medyo nakaramdam pa rin ako ng takot. Kasi unang beses naming lalabas, nagabing-gabi na. At aaminin ko, takot din ako makipag-holding hands kay Noe. Kasi akala ko talaga kapag nakipag-holding hands ang isang babae sa isang lalaki, mabubuntis na agad. Hindi nga, yun talaga ang inakala ko. Sobrang inosente ko, DJ Rocky. Ignorante na rin, kung yun man ang tamang salita. Inosente at ignorante sa ganung bagay. Natutokso pa nga kaming dalawa nitong sina Crystal at Ryan na itodo na lang daw namin para may mangyari sa amin ni Noe. Sabi ko, Lo, walang ganun na. Tara na nga, punta na lang tayo sa plaza. Pumunta kami doon sa plaza, nag-ikot-ikot. May nakita kaming convenience store na 24/7 namang bukas. Niyaya ko silang mag-inom. Nag-ambagan kami ng pambili ng wine. Bumili na rin kami ng beer. Pagkatapos ay pumwesto kami sa isang tambayan, malapit sa isang ilog dito sa lugar namin. Doon na kami nag-inuman. Beer ang ininom ni Noe at Ryan, wine naman ang ininom namin ni Crystal. Kaso, hindi ko naubos yung sa akin. Sabi ko kay Noe, ikaw na lang ang umubos nitong wine ha? Baka pag uwi ko, pagalitan ako nila Mama at Papa, amoy alak ako. Pumayag naman siya. Pagkatapos ay nagpasya na kaming umuwi. Pero bago kami makauwi ng bahay, bili ako ni Noe ng mga grocery doon sa convenience store. Sabi niya, para raw sa amin yun, magkakapatid.
Nagpasalamat naman ako sa kanya kahit medyo nahihilo na ako sa tama ng wine sa akin. Bandang 11:11 ng gabi, nakauwi ako sa bahay. Inihatid ako ni Noe. At doon, nag-aantay na sina mama at papa. Hindi pa rin ako iniwan ni Noe. Humarap siya sa kanila at nakipag-usap. Sabi sa kanya ni Papa, "Noe, kung gusto mo nga talaga ang anak namin, antayin yung nasa tamang edad na kayo." Sagot ni Noe, Hindi naman po ako nagmamadali, pero irerespeto ko po ang gusto nyo para kay Emily." Pagkatapos ng gabing yon, hindi naman agad sumuko si Noe. Madalas pa rin naman siyang bumibisita sa bahay namin. Nagdadala ng pasalubong. Nagkakausap pa rin naman kami noon. Pero napansin ko na sa paglipas ng mga araw, linggo at buwan, ay unti-unti na lang naging madalang ang pagdalaw niya sa bahay namin. Hanggang sa biglang wala na. Wala na. Hindi na siya bumalik. Bigla na lang naputol ang communication naming dalawa ni Noe. Ewan ko. Baka naisip niya na walang patutunguhan ang pagkakaibigan namin. O hindi kaya baka pinagbantaan kaya siya ni Papa na lubayan na lang ako? Hanggang suspetsya na lang ang siguro ako, DJ Rocky. Dumating na rin kasi sa punto na wala na kaming contact ni Noe. Hindi ko na tuloy malaman mula sa kanya kung ano ang totoo, kung ano ang nangyari. At bigla na lang natuldukan ang pagkakaibigan namin. Ang mas ikinatatakot ko ay baka nalaman nga ni Noe ang tungkol sa mga ginawa sa akin ni Papa. At baka pinagbantaan siya ni Papa ng masama para hindi na siya uli magparamdam. Ang buong akala ko, si Noe na ang sasalba sa akin mula sa pang-aabuso ng Papa ko. Pero wala rin siyang nagawa sa bandang huli. Ay, ang labo. Ang labo ng dahilang tumatakbo sa isip ko. Mga dahilang hinuhulaan ko na lang kung yun nga ba ang totoo. Kaya iniwan ako ni Noe ng tuluyan. Pero kahit hindi ko alam ang totoo, hindi nabura sa isip ko ang isang malaking posibleng dahilan kung bakit bigla akong iniwan ni Noe. Lahat ng spekulasyon ko nabigyan ng posibleng sagot sa paraang hindi ko inakala. DJ Rocky, masakit sabihin, masakit aminin, pero ginagalaw na ulit ako ni Papa. Kayang-kaya. At gustong-gusto pa rin pala niya akong galawin. Akala ko, hindi na mangyayari ang nangyari noon. Pero naulit pa rin ng naulit ang patago. At ang pinakamasakit, hindi pa rin ako makatanggi dahil sa takot. Hindi ko alam kung alam na ba ito ni Mama. Aaminin kong natatakot pa rin ako magsalita at lumaban. Hanggang sa sumapit ang birthday ko. Hindi pinalampas ni Papa ang araw na yun. Ginalaw niya ako noon. At dun mismo, DJ Rocky, dun ko naranasan ng sukdulan ang magkahalong takot, galit at sakit sa paulit-ulit na pang-aabuso sa akin ni Papa. Tsaka ako nagdesisyong lumayas na sa amin. Naganap ako ng trabaho bilang isang extrang security guard sa may plaza. Saktong pinayagan ako ng amo ko na mag-stay in sa guardhouse nila. Tapos yung kinikita ko, pinambibili ko na lang ng street food. Yun na lang yung kaya ng bulsa ko eh. Kapos na kapos ako, DJ Rocky. Kesa naman bumalik pa ako sa pamilya ko. Baka patayin na ako ng Papa ko sakaling umuwi pa ako sa amin.
Kaya eto, tinitiis ko na lang na mahirapang mag-isa. Noong lumayas ako sa amin, nalaman ko na minomolestya na rin ng papa ko yung iba kong mga kapatid. Hindi lang ako, kundi pati na ang kapatid kong babae na 13 anyos pa lang. At ang pinakamatindi, pati pala yung nakababata kong kapatid na lalaki na 10 years old. Nadamay na rin sa mga karumal-dumal na gawain ni Papa. Naalaman ko yun kasi pinuntahan ako sa pinagtatrabahuhan ko ng uncle ko. Kapatid ni Papa. Ipinaalam niya sa akin lahat. At para tanungin na rin ako kung ginalaw din ako ni Papa. Hindi na ako nakaimik sa lahat ng mga revelasyon niya, DJ Rocky. At sa sobrang pagkabigla, hindi na ako nakapagsalita. Nakaramdam ako ng guilt, ng pagsisisi. Kasi yung mga kapatid ko ang sumalo ng dagok na iniwan ko sa bahay nung nilayasan ko sila. Napahagulgol na lang ako ng malakas sa sobrang bigat ng mga nangyari sa akin ng nakaraan. At maging sa nangyayari ngayon sa mga kapatid ko. Hindi ko man diretsahang inamin. Alam kong alam ng uncle ko ang totoong nangyari sa akin. Sa puntong ito, malakas ang kutob kong nalaman na rin sa wakas ni Mama ang kababuyan ni Papa. At dahil lumabas na ang katotohanan, dinala kami magkakapatid sa DSWD para doon pansamantalang manuluyan. Habang sinampahan naman ang kaso si Papa at dinidinig ang kaso. All along, naiwan sa bahay namin ang panganay na kapatid kong lalaki. Sa kanya ko nalaman na paminsan-minsan ay dumadalaw na rin pala nun si Noe. Hindi nga lang siya sa akin nagko-communicate. Pero may mga panahong andun siya at bumibisita para sana makumusta ako. Hinahanap din daw pala ako. Pero sa isip ko, mabuti na sigurong hindi niya ako nakikita na nasa ganong estado. Ayokong makita niya akong sabog ang pagkatao dahil binaboy ng sariling tatay. Baka kamuhian niya lang ako dahil sa mga nalaman niya. But deep down, DJ Rocky, gusto ko rin siyang tanungin kung bakit bigla na lang siyang nawala. Kung bakit hindi na lang siya biglang nagparamdam sa akin. Sa kabila ng lahat ng mga taon na nagdaan, bakit nga ba hindi na kami uli naging magkaibigan? Sumapit ang 18th birthday ko. Tsaka lang kami nakalabas ng mga kapatid ko sa kustodiya ng DSWD. Naipanalo namin ang kaso laban kay Papa. At hindi na rin kami bumalik sa bahay na dati naming tinitirhan. Dito na kami sa poder ng mama ko nakatira. Gusto ko pa sanang ikwento ang tungkol sa isang taong nakilala ko habang nasa DSWD ako. Si Mario. Yung lalaking pinagkatiwalaan at minahal ko ng tapat at totoo. Pero siguro next time na lang. Susulat na lang ako uli, DJ Rocky. Sa ngayon, hanggang dito na lang muna. Maraming salamat sa pagbabasa. Muli, ako si Emily. At ito, ang aking secret file.